mga lods, for today's video po, pag-uusapan po natin kung paano nga ba jerjerin ng babaeng isang buntis, no? At pwede po mag-jerjer kapag kabuhanan mo na? Ano nga ba yung mga position na komportable para po sa isang buntis? So sa mga hindi lods nakakalam, buntis po ako ngayon at kabuhanan ko na nga. Sobrang laki na ng tiyan ko. At naghihintay na nga lang ako ng ilang araw na lumabas ito. So, sobrang sakit na ng pusong ko eh. Marami naman sa akin, pinipilit ko na lang mag-vlog loads kasi po kailangan. Wala tayong mambili ng gatas na anak ko kung hindi ako mag-vlog. Kaya, ini-ignore ko yung mga ganitong klaseng paramdam ko. So, share ko lang sa inyo mga loads, no. Pwede mo mag-jerjer kapag kahabuanan na. Pwede po, no. Pero depende po yan sa kalagayan ng babae kung siya po ay low-lying, placenta, no. Medyo risky po yun na mag-jerjer pag ganitong kahabuanan na. Pero ako, high-lying, so, normal naman siya, mataas yung inunan ko. Kaya pwede. So, depende rin po yan, Lods, sa babae kung maselan po siya, no? Maraming masakit sa kanya. Pero ako, Lods, no, madalas talaga masakit pusong ko. And then, kapag nag-jerjer kami ng kalibing partner ko ngayon, nararamdaman ko kapag pinasok niya, masakit. So, parang paramdam ko, virgin pa rin ako. So, may mga ganun po akong paramdam ngayon nung lumaki na yung tiyan ko. Siguro dahil baka yung ulo ng anak ko ay nasa puwerta ko na. Napwesto na kasi siya, no? So, naghihintay na nga lang talaga ako ng tamang oras para lumabas. So, share ko lang sa inyo, Lods, kung paano kami nag-jerjer ni S-Boy, no? So, madalas, Lods, no, ang ginagamit talaga namin position dyan ay patuwad na lang. So, kasi po, ito po yung pinaka-komportableng position na kaya namin gawin. Kasi, kapag ka nakatihaya nga naman, no, mapaplat yung tiyan ko, masakit. So, baka hindi pa makahinga yung bata. Kaya ang ginagawa namin, Lods, talaga ay patuwad. So, bukod doon, wala lang po kami ibang ginagamit na position. Kasi po, napakahirap na para sa akin mag-jerjer ng ganitong kalaki na yung tiyan. Kaya nauumay na kami na S-Boy, sabi nga niya, dapat mga anak ka na para iba-iba naman tayo ng position. So, kahit ako nauumay na rin ako dun eh. So, wala tayong magagawa, kailangan eh, di ba? So, pwede Lods, mag-jerjer ang buntis, no? Minsan ina-advise pa nga ng mga midwife yan na, kunwari, kapag kabuhanan nyo na mag-jerjer kayo para mabilis bumuka, ano, yung puwerta mo at mabilis kang manganak. Pero meron mga kaso, Lods, ng mga buntis na pinagbabawal ng doktor na mag-jerjer. Lalo na kung ngayon nga, low-lying placenta, may problema sila sa inunan, mga ganyan. So, delikado. Pero kung ang asawa ninyo or jowa ninyo ay wala namang problema, pwede po yan. Kasi po, ginagawa ko po yun sa pangalawa kong anak at sa ngayon. So, wala naman nangyari. So, baka sabihin ninyo, ma'am, libog nyo naman. Kabuhanan nyo na papajerjer pa yun. Gusto ko eh. Diba? Kasi pag nanganak ka, 1 linggo akong dinudugo, so hindi ka rin mapag-jerjer. So, ang mangyayari, matitigang ka. So, kaya ngayon habang pwede pa, mag-jerjeran na. So, hanggang dito na lang po tayo mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!